Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at ang mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nacor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat na mga tambo. Hinablos sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Hordan. Pinaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak, na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam, na anak ni Beor, upang sumpain kayo. Ngunit, hindi ko dinanig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Hordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Perezeo, Ananeo, Eteo, Gergeseo, Heveo, at Jebuseo. At sila'y nilupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang 2 haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas sa tulibo na galing sa mga punong
hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ulitin po nating lahat. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pawalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Tugon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas niya, siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Tugon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Tugon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking
hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon amang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ba ang status ninyo? Kapag titingnan natin ang inyong mga social media o kahit hindi social media, pero kamusta ang status ninyo? Ano bang nakalagay dyan? Single? Married? In a relationship? O complicated? Nasaan ba? Single by choice o single by force? Tingnan natin. Kasi ngayon dinidiscuss sa atin pong narinig na pahayag ni Jesus itong tungkol sa usapin ng divorce. Wala tayong divorce. Sa umpisa pa lang, sabi ni Jesus, walang ganyan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalayin ng tao. Ang meron sa atin sa simbahan, annulment. Pinapayagan naman maghiwalay. Maghiwalay lang. May separation lang. Kasi iniintindi pa rin natin na baka nga may problema sa utak. 110 ba? Kasi nga, minsan, padalos-dalos tayo ng desisyon. Kasi yung love, yung pag-ibig, ay hindi yan feeling. Desisyon yan. So kung mag-aasawa ka, kailangan mong magdesisyon na magmamahal ka. Naintindihan ba? Kaya nga po dumadaan muna sa interview, dumadaan muna sa proseso, yung magpapakasal, kasi baka imagination lang nila na masarap, no? Puro sarap lang ang pag-aasawa. Na kapag bago mag-asawa, talagang lahat ng kabaitan ipapakita ng magjowa. Girlfriend, boyfriend pa lang eh. Siyempre, yung the best para hindi ka iwan. Pero, yun nga, kayong may mga asawa dito, kapag napakasal na, no, kinabukasan lang, doon nagsisimulan lumabas yung tunay na ugali. Doon lumalabas at ipakita yung tunay na ikaw. Doon pa lang nagsisimula yun. Ay, ano pala ito? War freak pala ito. Kaya alam niyo, importante, bago kayo mag-asawa, alamin mo muna ano ang family background. Sinong magulang? Anong karanasan niya sa mga magulang niyan? Kasi pag hindi niyan ino-open up, pag hindi niyan kinikwento sa iyo, either kung nabugbog ba siya nung mga magulang, o kaya na-witness ba niya ang pagbubugbugan ng mga magulang, paghihiwalay, pag-aaway ng mga magulang. Kasi kung hindi yan ipoproseso, tapos papasok siya sa pag-aasawa, ay ipapasa sa iyo ang pambubugbog. Yan sasabihin nyo, ang hirap naman magpakasal sa simbahan. Kasi ito ay isang desisyon na panghabang buhay. Hindi pwedeng, nakikita natin, ang ganda-ganda ng kasal, napaka-ingrande ng kasal, isang buwan lang gusto nang maghiwalay. Kasi urara, kasi pabaya, hindi maasikaso pala sa bahay, ni hindi nga marunong magluto. Yung lalaki, ang hinahanap niya, katulad ng nanay niya, maasikaso, hindi. Tapos sasabihin, hiwalay, divorce. Ang tigas ng ulo. Sabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng ulo. Tapos, pag pinaghiwalay na, hahanap na naman ng ibang papatulan.
papatol ka rin naman. Alam mo nang hindi okay ang kanyang utak, hindi okay yung kanyang emosyon. Bagamat, no, maging practical ka, kaya ka bang suportahan financially? Minsan, may pera, pero yun nga, emotionally disturbed, psychologically disturbed, tapos papatulan mo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ang tigas kasi ng ulo mo. Kaya, sa umpisa, yung sa huling bahagi, di ba, no? Kasi baka hindi ka talaga para sa pag-aasawa, pinilit mo lang. Pinilit mo lang. Dati kasi, no, talagang uso yung arranged marriage. Ipinagkakasundo lang. Dati rin naman, dahil inaakala natin kahihiyan, kapag nabuntis, kailangan ipakasal. Nung kinasal, lalo. Kasi nga hindi pa handa. Hindi pa mature, hindi pa hindi pa handang umako ng responsibilidad. Tapos ipipilit ninyong ipakasal dahil lamang nabuntis. Mas lalong gumagrabe yung estado ng tinatawag nga natin nagiging broken families. Isa na may mga nasa abroad, alam nyo naman yung dahilan, maghihiwalay kayo, no, long distance kayo, tapos sasabihin ninyo, malungkot dito. Kaya yon pumatol sa iba. At dahil parang, napasubo na eh. Anong gagawin sa pamilya dito? Hiwalayan na lang para magsama sila doon. Hindi yon ang solusyon. Matigas pa rin ang ulo? Wala pa rin. Andito na mismo, pinaliwanag naman ni Jesus. Tapos ipipilit ninyo, bakit walang divorce sa Pilipinas? Bakit ba nakikialam ang simbahan? Bakit di na lang aprobahan? Taon-taon, pinipilit ito ng ating mga lawmakers na aprobahan na ang divorce. Bakit? Para maging legal ang pakikipagsama sa iba. Lipat lang ng lipat yan. Hanggat hindi natin ina-address yung dahilan kung bakit nagkakahiwalay at gustong maghiwalay, hindi rin sagot ang divorce. Mas dadami lang ang makakapag-isip, makakagawa ng dahilan para pumatol sa iba. Ay sinong makawawa? Mga anak. O yung mga anak, anong mangyayari? Masasanay na, huwag na tayo magpakasal, maghihiwalay din lang naman tayo. Kaya, tingnan natin mga ugali natin ngayon. Sabi ni Jesus, sa umpisa pa lang hindi gayon. Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, katigasan ng ulo ng tao. Ilan ba sa inyo dito ang may asawa na? Taas ang kamay ng mga may asawa na. Yung iba wala na kasi feeling nila wala ng asawa dahil kala nila hiwalay na kami. Yung iba naman sa inyo, feeling nyo may asawa, hindi naman kayo kasal, wala kayong asawa. Real talk tayo dito para lang mas maintindihan ninyo. Hanggat hindi kayo nagpapakasal, hindi kayo mag-asawa. Kahit 10 pa yung anak ninyo. At hanggat kasal kayo, kahit magkahiwalay kayo, may asawa ka. Huwag kang umastang dalaga. Huwag kang umastang binata na open ka in a relationship, for a relationship. Dahil hanggat kasal kayo, habang buhay yan. Kailangan lang kayong paglayuin kasi paubos na yung ngipin ng asawa mo, kakabugbog mo. Kailangan nyo lang maghiwalay. Diba, mamaya, habang natutulog ka, daganan ka na lang ng unan,
Kaya kailangan mo muna ipa-psychiatrist, psychologist, kailangan mong dumaan dyan para masagot talaga yung issue, no, ng buhay mo. Bakit ganyan? Bakit nahihirapan kang makipagrelasyon? Bakit nahihirapan kang makipag-ugnayan? Sabihin niyo ba, pinahihirapan kayo ni Jesus? Pinahihirapan kayo ng simbahan? Mas inaayos lang natin ang inyong buhay. Kung pairalin mo pa rin katigasan ng ulo mo, sa impyerno na bagsak natin. Dito pa lang impyerno na, tutuloy lang sa kabilang buhay ang impyerno. Kaya, sana po, no, pag nilayan mabuti, bago tayo magdesisyon. Ito ba talaga ang buhay at bukasyon na binibigay ng Diyos sa atin o ginigit lang natin kung ano yung gusto natin? Amen? Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas sa tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas sa mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap sa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging intensyon, mga agarang paggaling ng may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay.
Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lamika, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabayak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa maiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isipin nyo nga po kung lumuluwag na tayo sa COVID pero hindi naman inaalis. Ini-encourage pa rin yung face mask, alcohol, yung magsasanitize. Pero napapansin ko kasi kung kailan tatanggap ng komunyon, saka kayo mag-aalcohol. Kaya pag tinanggap yung katawan ni Kristo, minsan basang-basa yung kamay nyo ng alcohol. Bibigay ko na yung tinapay. Inisip ko lang, ano ba, may virus ba si Kristo para lagyan ng alcohol? Tapos susubo mo rin naman. Pagpasok nyo pa lang, mag-alcohol na, iwasan niyong humawak sa kung saan-saan man. Isipin, tingnan nyo lang, kung kailan ba mas proper maglagay ng mag-sanitize? Pasok, paglabas, o talagang pagtanggap pa lang bago tumanggap kaya basang-basa yung kamay ninyo ng alcohol. Isipin nyo din, ha? Hindi ko sinasabing bawal o masama. Pero isipin nyo din kung sa puntong bang pagtatanggap na saka ka maglalagay o pwedeng pag-upo pa lang dyan, pagpasok, mag-alcohol ka na. Tapos iwasan yung maghahawak ng kung saan para yung kamay nyo medyo steady ng ganyan para malinis talaga. Okay po ba? Okay. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father.